Si Padre Pio ay kilala bilang santo at mistiko na nagtaglay ng mga sugat o stigmata sa kanyang mga kamay at paa. Dinala niya ito ng 50 taon hanggang sa siya ay yumao. Paano nga ba ito nagsimula? Ano ang naidulot nito sa espiritual na buhay niya? Yan ang ating tatalakayin sa pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Halina't samahan ninyo ako upang alamin ang mga detalye ng ating istorya ngayong araw. Isang araw noong 1910, 1910, si Padre Pio ay nakaupo sa ilalim ng puno ng olmo or elm tree. Marugdob na nagdarasal na halos hindi niya namalayan ang kanyang paligid. Ang mga mata ng kanyang isipan ay nakatuon sa pasyon ni Kristo. Napangiwi ang praile habang inalalarawan ng paghagupit kay Kristo. Nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo ang mga butil ng pawis habang pinag-iisipan ang korona ng mga tinik na pinipilipit sa ulo na naghihirap na Panginoon. Mumuntong hininga siya at sumigaw, "Jesus ko!" habang iniisip niya ang mga pako na ibinabaon sa mga kapay ni Kristo. Nakaramdam si Padre Pio ng labis na pagkabigla sa pag-ibig ni Kristo para sa mga tao. Parang napakalinaw, napakatotoo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naramdaman ang pag-aapoy sa kanyang mga palad. Binuksan niya ang kanyang mga mata at kinuskus iyon. Nang lumakas ang sensasyon, nagsimula siyang umiling. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay, napansin niya ang isang pulang batik o mantsa. Hindi higit sa isang maliit na barya na nakatatak sa gitna ng kanyang mga palad. Halos hindi sila nakikita, ngunit mahapdi kapag hinahawakan at labis na masakit. Tumalon si Padre Pio at nagsimulang tumakbo patungo sa tahanan ng kanyang pamilya, ngunit natisod at nadapa. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang dumanas din ng matinding sakit. Pinilit niyang tumayo at kinaladkad ang sarili patungo sa kanyang tahanan. Nanginginig na parang sugat ang sundalo sa bawat hakbang. Makalipas ang isang oras, kumalabog si Padre Pio sa pintuan ng tahanan ng Forgione. Ang kanyang ina at ang mga kapatid na babae ay nagtatrabaho sa kusina. Saglit na sumulyap si Mama Pepa sa kanyang balikat, tumingin ng pagganon, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang pagluluto. "Anak, hindi ko inaasahan na makikita kita dito ngayon. Tutuloy ka ba para sa hapunan?" Nang hindi siya sumagot, lumingon siya ng tuluyan at hinarap ang praile. Lumuhod si Padre Pio sa sahig. Pinagaway ang mga kanyang mga kamay na sa hangin at hinihimas ng mga ito na parang sinusubukang palamigin ang mga ito mula sa paso. "Anong kalokohan ito?" tanong ng ina niya. "Gitarista ka na ba ngayon?" "Pakiusap, Mama, dalhan mo ako ng isang mangkok ng tubig." Ikinuha ni Mama Pepa ang kanyang anak na isang palanggana ng tubig, kahit na hindi kasing bilis ng gusto niya. Mupo si Padre Pio sa mesa at inilubog ang mga kamay sa palanggana. Hindi gaanong naibsan ang tubig ng pananakit. "Anong problema sa kamay mo? Tingnan ko nga," sabi ng kanyang ina. "Hindi, Mama, ayos lang ito." "Patingin ang iyong mga kamay." Sabay hatak sa mga ito, bigla palabas ng mangkok o ng palanggana. Napailing si Padre Pio habang pinagmamasdan ng mga palad niya. Tinitigan siya ni Mama Pepa at nagkibit balikat siya. "Wala akong nakikita." Tumango si Padre Pio. Ginawa ang lahat para pigilin ang mga luha. "Opo, wala naman siguro, Mama. Huwag kang mag-alala sa akin." Ang kakaibang kirot ng mga kamay ni Padre Pio ang naging simula ng mahabang panahon ng pagdurusa para sa praile. Ang kanyang mga kamay at paa ay patuloy na sumasakit kahit na walang nakikitang mga sugat. Kung minsan ay muling lilitaw ang matingkad na pulang batik
sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit halos hindi na ito mahahalata. Napahiya at nataranta si Padre Pio sa mahiwagang kalagayan. Ayaw niyang pag-usapan ito sa takot na baka sabihin ng iba na nasisiraan na siya ng bait. Nadama ni Padre Pio na obligado siya gayunpaman na ipaliwanag ang buong pangyayari sa kanyang espiritual na direktor, si Padre Agustino. Mahal kong anak, sagot ni Padre Agustino, ibinigay sa iyo ng Panginoon ang mga sugat ng pag-ibig na ito upang tulungan kang makilala siya sa kanyang pagdurusa at maging isang banal na biktima para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Yakapin ang anumang bigay sa iyo ng Diyos tulad ng lahat ng bagay. Ito ay isang biyaya. Bagamat labis na nagdusa si Padre Pio, tama nga ang kanyang espiritual na direktor. Nakita ni Padre Pio ang maraming biyayang natanggap niya mula sa kanyang mga sugat. Napansin niya una at higit sa lahat na ang kanyang buhay panalangin ay lalo pang umigting. Si Padre Pio ay palaging sensitibo sa mga bagay na espiritual, ngunit ngayon ang espiritual na mundo ay tila lalo pang nabuhay. Namalayan niya kaagad ang mga espiritual na pakikibaka ng mga tao bago pa naman nila sabihin ito sa kanya, at nakita niya ng mas malinaw ang pakikipaglaban para sa kanilang mga kaluluwa. Minsan, nakikita pa nga niya ang kanyang anghel na tagapag-alaga o ang iba pang mahiwagang pangitain. Nagsimula ring magbago ang kanyang mga misa. Naging mahirap para kay Pio na magdasal ng kanon ng misa nang hindi nalulula sa kagandahan na nangyayari sa altar at sa mismong mga kamay niya. Ang mga panalangin tulad ng Memento Domini at Hanc Igitur, ang mga panalangin saglit lang na binibigkas ng karamihan ng mga pari, ay maaabot sa maraming minuto para mairaos. Minsan, pagkatapos bigkasin ng mga solene na salita na Est enim corpus meum, o ito ang aking katawan, at itaas ang ostya, itinataas niya ang katawan ni Kristo sa katahimikan sa loob ng ilang minuto. Tinitigtigan ito ng may pagsamba habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagsimulang magreklamo ang ibang parokyano. Bakit ang tagal niya? Mayroon sana akong mga lugar na mapupuntahan pa. Hindi ko maintindihan kung paano nagsasalita ang isang tao ng napakabagal. At isa pa, sa tingin ko, ang mga luhang ibinuhos niya ay isang pag-aarte lamang. So yun ang mga reklamo ng mga parokyano noon. Gayunpaman, ang iba ay namangha at dumagsa sa kanyang mga misa na para bang nakakahawa at kumakalat sa kanila ang kanyang pagkamalabis na pagkalugon sa banal na sakramento. Ang panoorin si Padre Pio na nag-aalay ng misa ay ang panoorin ng isang lalaking umiibig at paano mapipigilan ang gayong pag-ibig. At yan ang panibula ng paglantad ng mga sugat ni Padre Pio. Hindi pa masyadong halata sa mga pagkakataong ito at sa malaon pa talagang ito ay lalabas. Ngunit naramdaman na niya ang mga pagsakit nito. At may aral tayong matututunan dito na kung matatandaan niyo, na sa kanyang pagdurusa ay lalong umigting ang kanyang pagmamahal sa Diyos at ang kanyang buhay pananalangin at spiritual na buhay. At gayon din tayo, dapat nating tingnan ang ating mga paghihirap, mga pagpapasakit, mga nararanasan nating mga problema bilang isang paraan kung paano tayo lalong mapapalapit sa Panginoong Diyos kung tama ang ating pakikitungan dito at maluwalhati nating tinatanggap ito. Kaya yan ang aral na ating mapupulot ngayon sa ating istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung inyo namang naibigan, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin ito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap.
At inaanayahan ko din po kayong suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon o abuloy. At sa inyong paglahok, mapapadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa angtinignipadrepio.com angtinignipadrepio.com at doon po ninyo matutunghayan ang mga detalye kung paano ang paglahok at kung paano po ang pagbibigay ng abuloy. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.